Hello guys, Kuya Jun here and enjoy my avatar. Okay, pag-usapan natin ngayon ang tatlong loan apps na medyo controversial pero masasabi kong legit naman at super daling applyan. Hindi ko ito sinasabing best choice ha, pero may mga situations na pwede niyo silang i-consider kung kailangan ninyo talaga ng loan at hindi kayo Uh-oh. approve sa ibang mga mas okay na options. Ang pinakauna guys, si Online Loans Pilipinas or OLP. Bakit ko siya sinasabing controversial? Because mataas ang interest nito. Pero in fairness, super dali niyang applyan. As in, friendly gamitin, clean ang app, at kung allergic ka mag-install ng loan application sa phone mo, pwede ka rin mag-apply nito via website. Pero bago kayo umutang dito, marami kayong dapat alalahanin muna. Pag-usapan natin. Unang-una, ang Online Loans Pilipinas ay submitting entity sa Credit Information Corporation. Ibig sabihin, kung uutang ka dito and eventually hindi ka makakapagbayad, possible na magkaroon ng negative or bad credit history ang pangalan mo sa CIC. Pangalawa, yung 0% interest nila sa first loan, totoo naman siya pero guys, napaka short term lang. 10 days lang. So within 10 days, kailangan mo na siyang bayaran. Possible na magkaroon ka ng bagong offer after payment pero hindi siya guaranteed. May mga nagsasabi sa community na hindi nila kinukuha kaagad yung offer after paying their first loan kasi minsan may possibility na tawagan sila ng agent at offeran ng installment. Pero again, hindi guaranteed iyon. At alalahanin din ninyo, mataas talaga ang interest ng OLP. Pwedeng umabot ng 40% plus sa loob ng isang buwan. Depende sa offer. Kaya bago kayo sumubok, isipin muna kung kaya ba talaga ninyong bayaran. Ang pangalawa sa listahan natin, walang iba kundi ang Tcash. Yes, ang Tcash po. Medyo controversial din ito because mataas din ang interest niya at mas mataas pa kaysa Online Loans Pilipinas. Pero super dali niyang applyan guys ha. Ang Tcash ay under Techwang Lending at SEC registered din ito. At isa rin sa dapat ninyong alalahanin, submitting entity rin siya sa Credit Information Corporation. So kung hindi ka makakabayad, possible din na makakaapekto ito sa iyong credit record. Now, pagdating naman sa collection practice, based sa mga nagbabahagi sa community ko, lalo na sa TikTok, marami ang nagsasabi na mapakiusapan naman si Tcash, especially kung overdue ka na. Pero may kakilala rin ako na super overdue na sa Tcash. Nakautang siya ng 3,000 pesos pero hindi siya naharas. Friendly lang yung text messages nila, sabi niya, more on pakiusap na magbayad daw. Pero guys, hindi ibig sabihin nito na okay na siya. Sinasabi ko pa rin, sobrang taas ng interest nito. Based sa mga computation na nakikita natin in just 15 days, nasa around 45% na yung interest niya. So kung mataas na ang OLP sa 30 days, dito sa Tcash, mas mabilis mo maramdaman yung laki ng interest. Kaya kung uutang kayo dito, dapat alamin nyo kung magkano talaga ang babayaran, kailan ang due date at kung kaya ba ninyong bayaran talaga on time. Pangatlo, ang Finbro. Ang Finbro naman guys, mabilis din applyan. At kung ayaw mo rin mag-install ng app, pwede ka rin mag-apply nito directly sa website. Pero ito ang alalahanin ninyo sa Finbro. 30 days may interest na kaagad sa first loan kadalasan. Kasi paiba-iba. Based on my experience, hindi ako nakakuha ng 0% interest nito. At iisang bagsakan ang bayad. Hindi siya installment. So kahit possible na ma-offeran ka ng medyo malaking amount, kailangan mong tandaan na isang bagsakan mo rin siyang babayaran. Ang maganda lang sa Finbro, compared sa dalawang nauna, may borrower's advantage package siya na pwede mong i-uncheck kung meron kang proof of income or payslip. So kung may payslip ka, make sure na i-uncheck mo na ang borrower's advantage package. At
i-upload mo ang iyong payslip doon. Marami rin sa community ko ang nagsasabi na may mga discount code si Finbro. Minsan may 50% discount depende sa offer or code na ibinibigay. Pero again, huwag umasa agad. Tingnan pa rin ninyo ang actual computation sa app or website bago kayo mag-confirm ng loan. Now, pagdating naman sa collection practice, based sa mga naririnig natin, nababasa natin, based sa sarili kong community sa TikTok guys, ang tatlong ito, OLP, Tcash at Finbro, hindi sila katulad ng ibang OLA na sobrang aggressive maningil. Usually, sa OLP, automated calls and automated texts. Sa Tcash, marami ang nagsasabi na pakiusap ang dating ng mga messages nila. Sa Finbro, marami rin ang nagsasabi na hindi siya ganun ka-aggressive. Pero guys, hindi ito conclusive ha. Iba-iba talaga ang experiences ng bawat borrower sa bawat loan app. Kaya hindi porke okay ang experience ng iba, guaranteed na ganun din ang magiging experience mo. So, baka itanong ninyo, Kuya Jun, bakit mo pa ito sinasabi kung mataas pala ang interest? Simple lang guys, hindi ko kayo pinupush umutang dito. Ini-inform ko kayo. This is for your awareness. Kasi iba-iba ang sitwasyon ng bawat tao. Gustuhin mo mang umutang sa Bilis, Tala, Mabilis Cash, Juanhan or Kasyalo, may mga cases talaga na hindi ka ma-approve. And what if kailangan mo talaga ng pantawid ngayon? Hindi ko rin basta masabi na huwag kang umutang. Lalo na kung emergency talaga. Sabi ko nga, kapag breadwinner ka, gagawin mo ang lahat. Mas okay na malaman ninyo kung alin ang possible options na legit at registered sa SEC. Kaysa mapunta kayo sa 7-day OLA na hindi SEC registered. Hindi mo makukuha ng buo ang loan tapos grabe pa mangharas. Yung iba technically hindi pa nga 7 days. 6 days lang kasi counted na nila yung araw na nangutang ka. Tapos may mga OLA pa na nagbabanta, nagkukontak ng contacts mo or ipopost ka sa SOCMED like FB or Facebook. Iyan yung mga nakakasira talaga ng ating mental health. Kaya again, hindi ko sinasabing recommended talaga itong tatlo. Ang sinasabi ko lang, kung wala ka ng ibang option at kailangan mo talaga, mas okay na alam mo ang pros and cons kaysa pumasok ka sa mas delikadong OLA. Pero kung tatanungin ninyo ako kung ano ang mas okay na unang subukan, usually sinasabi ko at always kong sinasabi, hindi lang usually pala. Bilis, Tala, Mabilis Cash, Juanhan, and maybe Kasyalo. Subukan ninyo ang mga ito. Baka pala rin kayo, di ba? Again, this is not financial or legal advice. This is for general information and borrower awareness only. Bago kayo umutang, basahin ninyo ang terms, tingnan ang total amount na babayaran, due date, interest, fees. Siguraduhin na kaya ninyong bayaran at alamin po ang inyong mga karapatan. Kung iba yung nakikita nyo during application kaysa natapos na ang application, na iba na ang interest, na iba na ang due date, ay magreklamo kaagad kayo sa Securities and Exchange Commission kasi may tinatawag na the Truth in Lending Act. Kung may questions kayo about this OLAS or anything about OLAS guys, comment lang kayo below. And of course, i-check ninyo ang ating TikTok no? Usapang Utang PH, nasa comment section yan. May daily live tayo Monday to Friday. Monday, Tuesday, Thursday, and Friday natin is 4 to 7 p.m. Sa Wednesday naman, mas maaga tayo 1 to 4 p.m. Unlimited questions po tayo doon about loan apps, loan education, and borrower awareness. May active moderators din tayo na tumutulong during the live. Okay, this is your Kuya Jun. Drop your questions below and see you in my next video. And if you like this avatar, thumbs up.